The Lord be with you. and with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I said Mass last night and my voice was a little bit hoarse. And some people are saying, "Father, paus na kayo." Ano po? I just came from a pilgrimage, 17 days, where the temperature is from -2 to 15 and feels like 12. At pag landing mo sa Pilipinas, 42. Ano po? Talagang magbabago ang boses mo. Ano po? Thank you for the concern. Second, because I posted some thing in the Facebook, there were so many questions. I think I have triggered some emotions that anger some people. And yesterday I said in the homily that you cannot prevent people from leaving the church. Hopefully you are not the reason. And one of the comments said, sana hindi pare ang dahilan kung bakit umaalis ang tao sa simbahan. Ano po? Baka ako ang pinaparinggan niya. Ano po? Well, sasagutin ko kayo. And I want you to remember this. I want you to understand this. If the priest is the reason for the faithful to leave the church because of his sin and wrongdoing, he will go to hell. He will suffer for it. Saint Thomas of Aquinas have said this in one of his visions. I saw priests and bishops in hell. I saw priests and bishops in hell. So if the priest is the reason for others to leave the church because of their wrongdoing, be assured that priests will suffer in hell. But if you leave the church because the priest was correcting you and you don't want to be corrected, I assure you, you will go to hell. Seriously, you will go to hell. One sin that cannot be forgiven is the sin against the Holy Spirit. And what is that? The refusal to be corrected. If you receive the Spirit, you live in the truth. You live in the truth. You live according to the ways of God. Not according to anyone else. Live in the truth. If you receive the Spirit, your sin convicts you and you are enticed.
you are drawn to repentance. That's a clear sign of the presence of the Holy Spirit. You live in the truth, and sometimes the truth hurts. Some people avoid the truth because they are not comfortable with the truth. If you sin, then the Spirit will convict you and draws you to repentance. Remember this. Keep this in mind again. If God will not spare the priests and bishops He ordained, do you think He will spare any lay who commits sin? Hello? If God did not spare bishops and priests, sending them to hell because of their sin, do you think a senator, a congressman, a corrupt official will be spared? Gising. Hello. My dear friends, my brothers and sisters, yes, this is very true that we have a God of mercy. But do not forget, He is also a God of justice. He is also a God of justice. Father, maliit lang naman ang ninakaw ko. Ang maliliit na marami, malaki din yon. Di po ba, ano? Kaya nga, binibiro ko kayo. Ha? Mahirap yung nakapila ka sa impyerno. Ano po? At magkukwentuhan kayo. Sasabihin na, ikaw anong nang dahilan? Ba't ka punta sa impyerno? Nang babae ako. Ikaw, nang lalaki ako. Ikaw, nang galaw ako ng bata. Ikaw, tumanggap ako ng lagay. Diba? Tapos, titingin sa iyo, ikaw, ba't ka pupunta sa impyerno? Nag-uwi ako ng coupon ban. Ginamit mo yung coupon ban, nag-print ka ng assignment ng anak mo. Di ba, ano? Uy, isang piraso lang naman, Father. Hindi ako nagsoli ng payong. Di ba? Nung makailan, may naghulog ng fake na dollars sa koleksyon. Tinabi namin. Ang tanong ko ay, ano kaya ang dahilan? Bakit siya naghulog ng fake na dollars? My dear friends, my brothers and sisters, we will be held accountable for the things we have done. Huwag niyo itong kakalimutan uli. Ha? Kasi mahilig tayo sa good thoughts. Don't worry. It's the thought that counts. Nadinig nyo na yon? Hindi ako nakasimba. Gusto ko, kaya lang hindi ako nakasimba. Don't worry. It's the thought that counts. Di po ba na? Gusto ko magbigay, kaya lang hindi ako nakapagbigay. Don't worry. It's the thought that counts. Nadinig nyo na yon? Basahin nyo kung nasa Biblia yung thoughts. You will not go to heaven by having a good thought. Utot mo, di ba? Pagkamisan, gusto nyo si Father, pa-cute lang. Ayaw nyong sabihin sa inyo ang dapat nyong marinig. Truth. You will be convicted with sin so that you will repent. My dear friends, my brothers and sisters, third, you should change your life for the better. You should change your life for the better. Sino ba sa atin ang hindi nagkakamali? Lahat nagkakamali. Lahat nagkakasala. Di ba? Pero hindi lahat na nagkamali, nagkasala. Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Tandaan niyo yun. Hindi lahat na nagkamali, nagkasala.
Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Kaya pag ikaw ay nagkamali, ayusin mo. Pag nagkasala ka, baguhin mo. Ano bang pinagkaiba noon, Father? Anong magandang example dyan? Daldal ka ng daldal, nagtimpla ka ng kape, pumunta ka sa dispenser, nilagyan mo ng tubig, nung hinahalo mo, hindi matunaw, mali ang nailagay mo. Kasalanan ba yon? Hindi. May tawag doon. Ang tawag doon, nagkamali. Yung nag-isip, tatanga-tanga, kayo ang nagkasala. Mabilis kayo maghusga, di ba ba, ano? O, naintindihan nyo na. Di ba, ano? Mangumpisal kayo bukas. Ha? Nagkakamali tayo. Tanggapin ninyo, hindi tayo perfecto. Yes, the Heavenly Father urges us to be perfect. But we will never be perfect. Saint John Maria Vianney have said this, the moment you become perfect, you will die. Why? Because the world cannot contain a perfect person. But if you pursue perfection, later on, you will be able to embrace excellence. As you try to be perfect, you will never become perfect. But at least, you become excellent. Become a better person today than yesterday. My dear friends, my brothers and sisters, you live in peace. Kaya nga, mahalaga yung peace be with you. Peace be with you. Hindi natin pinapansin. Pag sinabing, let us now bless each other by giving each other the sign of peace. Sinong tinutunga? Peace ka ng peace. Natalsikal lang ng laway ang katabi mo. Umuwi tuloy na may sakit. Nahawa. Di po ba, ano? Tingnan mo sa mata. Pag walang nakatingin, huwag kang tutungo. Tingnan mo, antayin mo, di ba? Pero pagkaaway mo ang katabi mo, nakita mo na lahat maliban siya. Di ba? Bakit mahalaga yun? Ano sabi ng Diyos sa kanyang mga apostoles? And any house you enter, you greet them with peace. Hindi sinabi ng Diyos, pagalingin mo, gumaling ka nawa, yumaman ka nawa, gumanda ka nawa, magsabi kayo. Ang sabi lang ay, nawa ang kapayapaan ay manahan sa tahanan mo. At kung hindi karapat-dapat ang nakatira, ang kapayapaang binigay mo, babalik sa iyo. So, huwag kang matakot bumati. Yung piling mo, hindi karapat-dapat yung katabi mo, damihan mo. Peace. Ano? Balik lahat sa iyo yun. Sa iyo lang, akin, peace. Kaya pala tuwan-tuwang bumati. Di po ba, ano? My dear friends, my brothers and sisters, peace is not the absence of war. Peace is the presence of God. Kaya nga, sana pag-uwi nyo mamaya, because it's Pentecost, the first thing you will be doing the moment you enter your home, you will say the prayer, may the peace of the Lord reign in this house. Hello. May the peace of the Lord reign in this house. Sigurado ako, pag uwi nyo, makakalimutan nyo yan. The reign of the Lord will be peace. Ano po? Magkakabaliktad-baliktad yan. Tandaan ninyo, may the peace of the Lord reign in this house. Dahil kahit ano ang problema, kahit ano ang karamdaman, kahit gaano kasalat, kung kayo ay payapa, maayos ang buhay. Kung gusto mo Tagalog, nawa ang kapayapaan ng Diyos ay manahan sa tahanang ito.
Pero, ang malaking pero, pagkatapos ng misa, kakain ka muna kung saan, doon mananahan ang kapayapaan. Di po ba, no? Ha? Kasi, talagang ang pagsimba natin, segunda na lang eh. Ang dahilan talaga, gimmick eh. Di po ba, no? Kakain tayo. Total, mamaya pa naman, magsimba muna. Di po ba, na? Next year na lang. Next year nyo na lang gawin yung prayer. Hari nawa buhay pa kayo. Di po ba, no? I'm not kidding. Seriously. The problem is, we don't want to live in the truth. We don't want to correct what is wrong. We don't want to improve our lives. Gusto natin sila magbago, huwag tayong magbabago. Kaya, wala tayong kapayapaan sa buhay natin. My dear friends, my brothers and sisters, do not forget the second reading that the Spirit was given in service of the church. The Spirit is given in service of the church. Don't be afraid to ask. Don't be afraid to bless anyone. It is not by accident. You don't believe this. That it is not by accident you are seated with somebody you do not know. It is not. Nothing happened by accident. If you bless the person rightly, you might be healing the person. You might be giving the person the courage to move on in life. You might be blessing the person. My dear friends, my brothers and sisters, you might be opening the heart of the person, for it has been closed for a time because they have been hurt. The lock was door when Jesus entered. But you have to understand this. It's easier to enter a locked door than a closed heart. It is easier to enter a locked door than a closed heart. Amen. Going back to what I've said, do not forget this. If God did not spare bishops and priests going to hell because of their sins, do you think you're able to escape from it? Kung hindi pinagkait ng Diyos ang impyerno sa mga obispo at pari na nagkasala, ikaw pa kaya? Magandang pagnilayan yun, no? Ano man ang iyong katungkulan, ano man ang iyong posisyon, gaano ka man kahamak, gaano ka man kadakila sa mundong ito, huhusgahan tayo sa uri ng pamumuhay na ating isinagawa. Hopefully we live in the truth. We correct what is wrong in our lives. We become a better person. We live in peace by doing the will of God. And let all these things be a desire in our hearts, because the Spirit was given that we may praise God and do His will. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. May God, the Father of lights, who was pleased to enlighten the disciples' mind by the outpouring of the Spirit, the Paraclete, grant you gladness by His blessing, and make you always abound with the gifts of the same Spirit. Amen. May the wondrous flame that appeared above the disciples
powerfully cleanse your hearts from ever evil and sin, and pervade them with its purifying light. Amen. And may God, who has been pleased to unite many tongues in the profession of one faith, give you perseverance, that same faith, and by believing, may you journey from hope to clear vision. Amen. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Alleluia, alleluia. Thanks be to God. Alleluia, alleluia. Huwag kakalimutan, pagpasok sa bahay, sasabihin, may the peace of the Lord reign in this house. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Peter began to say to Jesus, "We have given up everything and followed you." Jesus said, "Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel, who will not receive 100 times more now in this present age, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions and eternal life in the age to come. But many that are first will be last, and the last will be first." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Someone made the question regarding the Gospel. If you have listened carefully, those who have given up mothers, fathers, brothers, sisters, land, will have 100 times more in this present age. Ang tanong niya, ba't hindi daw kasama yung wife? Ang sabi ko sa kanya, can you imagine you will be given 100 times more wife in this present age? Or husband? If you are suffering with your husband and wife, you will be given more 100. So don't give them up. Keep one. Keep one. But seriously, brothers and sisters, the first reading in the Gospel speaks of what? You cannot separate grace and persecution. You cannot separate grace and persecution. As liturgists would say, you cannot separate the bread from the wine. Many would like to participate in the bread, but not in the wine or the blood of suffering. If you want grace, cooperate. Cooperate with God. And persecution comes with those who try to live a life pleasing to God. Hindi lahat ng persecuted will experience grace. Only those who live a life according to the will of God. Maraming nagsasabi, bakit palagi ako nagdurusa at parang walang katapusan ang aking pagdurusa? Pero maganda mo nang itanong, bakit ka nagdurusa? Bakit ka Don't complain about your suffering. Learn to understand first, why are you suffering?
Because it might be a self-inflicted suffering. Nakuha po ninyo? Hindi mo pwedeng itanong, bakit ako may sakit? Itanong mo muna, bakit ka nagkasakit? Kasi baka kasalanan mo, kaya ka may sakit. Hindi mo pwedeng sisihin ang Diyos sa iyong karamdaman kung ikaw ang may kagagawan ng iyong karamdaman. Mga minamahal na mga kapatid, ano sabi nila? We rather suffer today and enjoy later than enjoy today and suffer later. You make a choice. You make a choice. Because everything has its own consequences. Everything. Ano man ang ating ginagawa ngayon, mayroong kaakibat na bukas. Kung anong iyong tinanim, siyang iyong aanihin. Alam natin yan. Alam natin yan. At kung wala kang ginagawa ngayon, wala kang aanihin. Wala kang aasahan. Mahirap yung umaasa tayo sa biyaya na wala naman tayong ginagawa. Mahirap yun. At ang feeling ng iba, pag sila'y nagkokomento, sapat na. Nakukuha po ninyo? Maraming mga tao, komento lang ng komento. Reklamo lang ng reklamo. Pero, wala namang ginagawa at ayaw naman kumilos. Halimbawa, sa pamilya, may mga nagrereklamo, ang dumi naman ng bahay natin. Pero ayaw naman maglinis. Ayaw naman tumulong para maging malinis. Hindi po ba, ano? Ang mahalagay, ano ang iyong ginagawa? Ano ang pwede mong gawin? At huwag nating aasahan na mga bagay na ginagawa o gagawin o hinihingi ay magiging libre. Mahilig tayo sa libre. Ano pa? Mahilig tayo sa... Ang mga tao, disappointed nung sinabi kong walang libre talaga. Walang libre. Ano po? Minsan kumain kami. Kasama ko yung mga seminarista. Nung magbabayad na, sabi ng waiter, bayad na po, Father. Sabi ng mga seminarista, wow, libre. Sabi ko, hindi. May nagbayad. Hindi libre. Naintindihan po ninyo? Merong nagbayad. Walang libre. Hindi lang ikaw ang nagbayad. Pero merong nagbayad. Kung ano man ang iyong gagawin, ano man ang iyong ginagawa, meron niyang kabayaran o meron niyang pagpapala. Walang libre. Naiiwan tayo dun eh. Mahilig tayo sa libre na feeling natin ang biyaya ng Diyos libre. Hindi yan libre. Namatay ang Diyos para dyan. Naintindihan po ninyo? Namatay ang Diyos para dyan. Hindi yan libre. Many people thought and think and even trying to understand that salvation is free for all. If we have been going to Mass and listening to the liturgical prayer, when I was young as a priest, the former Eucharistic prayer says, for the salvation of all. For the salvation of all. Para sa lahat. And there was a revised liturgical prayer. And the church corrected it and says, for the salvation of many. Not for all. Marami, pero hindi lahat. Sapagkat sadyang may mga taong ayaw nilang sila'y maliligtas. O ayaw nilang gumawa ng paraan na sila ay maliligtas. Mahirap yung pinapalaki natin ang mga bata
na ang pagpunta nila sa school ay libre. Kaawa-aba. Yung isang ama na naghahanap ng cellphone. Ano po? Ang nagkukwento naman ito, yung vlogger nang nagtitinda ng cellphone sa Green Hills. Sabi niya, kaawa-awa naman ang amang ito. Dahil ang kanyang anak ay ayaw pumasok sa school dahil walang iPhone. Nakalimutan ng anak. Yung iPhone, mayroong iPay. Hindi naintindihan ng mga anak. Paano nakarating yun doon? Well, siguro pinalaki ninyo na hindi nyo pinapaintindi na walang libre. My dear friends, my brothers and sisters, if you think you can avail of the things in this world for free, then wake up. Salvation is not free. Salvation is not free. At sabi ng isang nagkomento, kaya hindi ako nagsisimba eh. Kaya hindi ako nagsisimba. Sinasabi ng paring yan, hindi libre ang biyaya. Diba? Di maghanap ka ng ibang pare, hindi ba ba? Ano? Pumunta ka sa iglesia ni Batman, baka libre doon, di ba ba? Ano? Magsama kayo ni Batman, di ba ba? My dear friends, my brothers and sisters, the church never preached that salvation is free. As the readings of today have said, grace and persecution comes together. Amen. Many of you knew that I go and do Misyong Pilipino in Abu Dhabi. And I met a lot of OFW, share their stories, their joys, their pains. And lately someone said, ang hirap ng OFW, Father. Lahat ng kamag-anak mo nanghihingi sa iyo. Feeling nila, hindi ka nagtrabaho. Ang mas malungkot, pag uwi mo, pati kapitbahay mo nanghihingi. Yun ang mahirap, di po ba, no? At pag hindi ka nagbigay, ang tawag sa iyo ay madamot. Di po ba, no? Yan ang kwento ng buhay. Mahirap yung hingi ng hingi. Hindi naman naintindihan yung hirap nung kumita. Gustong tumanggap ng biyaya ng walang hirap. Saint Philip Neri is one of the most cheerful saint. And he preached cheerfulness. Not because he was not persecuted, but reminding us that joy, as many times I have said, is a gift, not an absence of persecution, but knowing God walks with you. You have heard this many times. Happiness is a choice, joy is a gift. And Saint Philip Neri reminds us, joy is not an absence of persecution. It is knowing that God walks with you. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Father Jack, Father Baybay, Father Jonathan, sa inyo pong lahat, Happy Fiesta. Alam ko pong puyat kayong lahat. Alas 12 na daw kayong natulog.
Alam natin na ang lahat ng banal na pagdiriwang ay sinisimulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng gawain ay binabasbasan natin, maging ang ating mga pagsasalo sa hapag, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Tayo po ay binibinyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At hanggang sa huli ng ating buhay, sa ating mga pagpanaw, ang ating mga labi ay binabasbasan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa madalit sabi, ang ating buhay pananampalataya ay nakasentro sa banal na Santatlo. Pinapaalala natin o pinapalalahanan na tayo sa araw na ito na tayo ay nilikha ng Ama ng dahil sa pag-ibig. Ang banal ebanghelyo ay nagpapaalala na tayo ay iniligtas ng anak ng dahil sa pag-ibig. Noong isang linggo, ipinagdiriwang natin ang Pentecostes na tayo ay patuloy na pinababanal ng Espiritu Santo ng dahil sa pag-ibig. Kaya nga po, ang ikalawang pagbasa ay nagpapaalala na ayusin natin ang ating pamumuhay. Mend your lives. Ayusin natin ang ating mga gawain ng ayon sa Santatlo, ayon sa pag-ibig na itinuturo sa atin ng Diyos. Inaamin ko po, hindi ko po alam, kasi yung aking nasa likod ng mga pari, talagang mga nilikhang matalino yan Ano po? Nang isa sa pinakamahirap na subject sa seminaryo ay ang banal na Santatlo. At marami sa mga paring nakapasalang dahil sa awa at pag-ibig. Po? Sa hirap intindihin. Pero maganda pong tanggapin ang katotohanan na may mga bagay na hindi nating lubusang maintindihan sapagkat tayo'y hindi naman huhusgahan sa ating mga katalinuhan. Hindi naman tayo huhusgahan sa taas ng antas ng ating pinag-aralan. Huhusgahan tayo sa uri ng ating pamumuhay. Ang malungkot na kwento nga ay, sabi nila, yung ibang mataas ang pinag-aralan, para namang hindi na isasabuhay kung ano ang natutunan. Palagi ko po itong sinasabi sa mga estudyante kapag pag ako'y inaanyayahan na magsalita sa kanilang mga harapan, na pag ikaw ay nag-aaral, mag-uwi ka ng pinag-aralan, hindi lang ng diploma. Marami nag-uuwi lang ng diploma, pero wala pinag-aralan. Ibig sabihin ng pinag-aralan ay ang ating pakikipagkapwa-tao. Na hindi mo nakakalimutan na nilikha ka lang ng Diyos, hindi ikaw ang tagapaglikha. Na kung saan darating ang araw, ikaw ay mananagot sa harapan ng Diyos. Sabi nga ni San Juan de la Cruz, Saint John of the Cross, sabi niya, sa takip silim ng iyong buhay, sa iyong pagluhod sa harapan ng Diyos, hindi naman itatanong ng Diyos magkano ang iyong naipon. Hindi itatanong ng Diyos saan ka nakarating. Hindi itatanong ng Diyos kung ano ang iyong naabot. Ang itatanong ng Diyos ay gaano kalaking pag-ibig ang iyong pinagkaloob. Gaano kalaking pag-ibig ang iyong pinagkaloob. Marami sa atin ang gumagawa ng mabubuting bagay, magagandang bagay, ngunit ang malungkot na kwento ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi naghahanap ng kapalit. Kaya marami sa atin ang nalulungkot. Ang hirap maging Pilipino, sabi nila. Pag binigay mo ang palad,
kukunin ang siko. Pag binigay mo ang siko, kukunin ang braso. Pag binigay ang braso, kakagatin ang leeg mo. Ano po? Ang hirap. Hindi nakukontento ang mga nanghihingi. Kaya, pag wala ng pakinabang, hindi ka na rin kilala. Takot tayong magbigay. Takot tayo na maglabas o magpakita ng pagmamahal kasi takot tayo na hindi tayo masusuklian. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi kung ano ang iyong makukuha. Ang sabi ni St. Thomas of Aquinas, ang tunay na pag-ibig ay ang pag-aayos ng sarili para sa ikabubuti ng iba. Authentic love is to order ourselves for the good of the other, not for ourselves. Ayusin ang pamumuhay. Sa ating ginagawa sa pang-araw-araw, hindi madaling maging Kristiyano, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Sapagkat sinasabihan ng mga matatalino na huwag kayong magsalita kasi nasasaktan. Ay, pangit sa Tagalog. Hindi bali na. Ano po? Huwag daw kayong magsasalita kasi nasasaktan ng mga tanga. Hindi po ba? Hindi ako may sabi niyan. Ginamit ko lang. Hindi po ba? Bakit? Takot na sila'y punahin. Pero paano tayo uunlad kung hindi tayo tatanggap ng pagpuna? Paano tayo uunlad? How can we grow if we fail to accept criticism? Alam po ninyo, hirap na hirap nga tayo na sabihin sa iyong katabi, alam mo, may muta ka. Hindi po ba? Nasabi niyo ba? Bigla niyo naman tingin na nakatabi niyo kung may muta. Ano po? Ha? Pero kahit may muta, hindi mo masabi na may muta. Punas ka ng punas sa mata mo, hari nawa magpunas siya sa mata niya. Hindi po ba? No? Nagdugo na yung mata mo, hindi pa rin siya nagpupunas. Ha? Sabi ko, napakadali namang sabihin yan. Paano, Father? Sabihin mo, may muta ba ako? At sasabihin niya, wala. Sabi ko, sasabihin mo, buti ka pa, meron. Diba? Di tapos, hindi po ba? Ano? Napakadali. Hindi natin mapuna ang mga bagay dahil takot tayo kung anong sasabihin nila. Kaya maraming gumagawa ng mali na hindi na itatama dahil takot tayong magmahal. Hindi lang tayo pumupuna. Sana dahil nagmamahal. Hindi tayo pumupuna, hindi dahil tayo hindi nagkakamali. Lahat nagkakamali. Lahat nagkakamali. Huwag niyong kakalimutan yan. Lahat nagkakamali. Kung hindi pa kayo nagkakamali, magkakamali kayo. Pero hindi lahat na nagkamali, nagkasala. Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Inuulit ko, hindi lahat na nagkamali, nagkasala. Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Kung nagkamali, itama. Kung nagkasala, ihingi ng tawad. Ganun lang kasimple yun, hindi po ba? No? Pero ano ba pinagkaiba ng dalawa, Father? Nagtimpla ka ng kape, nagpunta ka sa dispenser, nilagyan mo ng tubig, nang hinahalo mo, hindi mahalo. Kasi ang nailagay mo'y malamig na tubig. Hindi yung kasalanan. May tawag doon, di ba? No? Ang tawag doon, nagkamali. Yung nagsasabing tatanga-tanga, kayo ang nagkasala. Mabilis kayo maghusga. Naintindihan po ninyo? Napakasimpleng bagay sa buhay pananampalataya. Kaya nga pagkamisan sa loob ng tahanan,
May mga simpleng bagay dahilan ng alitan. Alitan dahil ayaw nating tayo ay pinupuna. Mga minamahal na mga kapatid, ang alituntunin ng banal na Santatlo ay ano? Ang mabuhay sa pag-ibig. Hiram lang ang buhay ko. Nilikha lang ako ng Diyos. May pananagutan ako sa Diyos pagdating ng araw. Sa gitna ng aking mga kasalanan, iniligtas ako ng Diyos. Nabayubay siya sa krus ng dahil sa pag-ibig sa akin. Merong pag-asa. Merong pag-asa. Sabi nila, habang may buhay, merong pag-asa. Pero ang totoo, habang may pag-asa, may buhay. Sapagkat hindi lahat ng may buhay, may pag-asa. Pero ang mga may pag-asa, may dahilan para mabuhay. Bakit ba nagsusuicide yung iba? Nawala ng pag-asa. Bakit ba ayaw na magtrabaho? Nawala ng pag-asa. Bakit ayaw na magdasal? Nawala ng pag-asa. Bakit ayaw na magpatuloy sa buhay? Nawala ng pag-asa. Ang mukha ng Diyos sa kanyang pagkabayubay ay nag-aanyaya at bigyan tayo ng pag-asa. At ang banal na Espiritu Santo, pinababanal tayo sapagkat hindi natin kayang magpakabanal ng tayo lamang. Hindi natin kayang magpakabanal ng tayo lamang. Ang banal na Espiritu Santo ang umaagapay sa atin, the one that guides, direct, lead us to a life pleasing to God. Kaya, sa pang-araw-araw, huwag kakalimutan, nilikha ka ng Ama ng dahil sa pag-ibig. Niligtas ka ng anak ng dahil sa pag-ibig. Pinababanal ka ng Espiritu ng dahil sa pag-ibig. Kaya ang panganyaya ay ayusin ang buhay ng dahil sa pag-ibig. Amen. Naamoy-amoy. Ano po? Totoy, ang aking panalangin darating ang araw, aamoy-amoyin mo itong sinuot ko. Ha? At ikaw ay luluha na naalalahanin gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Ano po? Sana'y mag-encourage tayong magpari. Alam po ninyo, ang hirap maghikayat ng mga kabataan ngayong magpari dahil ang mga magulang ang sagabal. Opo, pag sinabihan niyo po yung nanay, pagpariin mo ang anak mo. Alam mo, sagot ng mga magulang, wag father, sayang. Opo, at pag tinanong, bakit naman sayang? Gwapo eh. Tingnan niyo po yung mga pari, pangit ba kami? Di ba? Pag gwapo, pagpariin nyo. Kasi yung iba, pag pangit na nagmimisa, ayaw na magsimba eh. Di po ba? Opo, hindi ako nagbibiro. Ano po? Ha? Yung mga may boyfriend na gwapo, mabait, madasalin, sabihin mo magpari ka. Sabihin mo sa boyfriend mo. Ano po? Papalitan niya, huwag ka mag-alala. Ano po? Pero salamat po sa mga magulang na hinayaan at hinahayaan na kailang mga anak na maging lingkod ng simbahan. Ano po? The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord.
God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Whoever believes in Him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Few days ago, I was trying to console a friend, complaining that he was forgetting a lot of things. At sabi niya, ganun ba talaga yun pag ikaw ay inoperahan at ikaw ay nabigyan ng anesthesia, nagiging malilimutin ka? Ano po? Agad-agad sabi ko, parang hindi naman. Parang hindi naman. Ano po? Just to console him. But few days ago, I was contemplating of that because it was really a struggle. Sadyang nakakalimot ka. Kahit wala kang anesthesia, pag tumanda ka, nakakalimot ka talaga. Hindi po ba? Ano? Pagkatapos ng misa, binabati ko yung mga tao sa likod, and a very familiar face greeted me, and I stretched my hands to him. Sabi ko, sino ka nga? Sabi niya, si Father Baste. Natawa ako sa sarili ko nga pala. Kaya pala pamilyar na pamilyar, ano po. Bahagi ng buhay ang sabi nga'y makalimot. Ano po? Pero anong mahalaga? Sapagkat tanggapin ninyo, marami kayong napag-aralan nung high school na hindi nyo na maalala. Kahit nung college, hindi nyo na maalala. Hindi po ba? No? Lalo na nung elementary. I'm sure. Sadyang may mga bagay na hindi natin natatandaan kahit wala kang anesthesia. Tanggapin mo yon. Bahagi yan ng iyong pagkatao. Sabi nga ng isa parang familiar ka sa akin, sino ka nga? Sabi niya, tumigil ka, ako asawa mo. Ano ba? Hindi ba? Pati asawa, kinakalimutan. But what is the second reading trying to tell us? Do not forget to mend your life. There are things you will not remember. There are things you will forget. But do not forget to put right what is wrong in your life. Because we will not be judged by what we know. We will not be judged by what we understood. We will be judged in the way we live our lives. Mahirap yung ang dami mong alam, pero mali-mali ang buhay mo. Hindi ka ililigtas ng iyong talino. Ililigtas ka sa uri ng iyong pamumuhay. Ano po? Huwag niyong kakalimutan yan. Ililigtas ka sa uri ng iyong pamumuhay, not what you know. What is the first reading trying to tell us? That before God revealed Himself as the only God, the problem is that people believe in so many gods. Polytheistic. Ngayon, dumating at ipinahayag ng Diyos kay Moses na ipakilala mo ako, there's only one God. And when Moses asked, ano sasabihin ko sa kanila? And God revealed Himself, I am who am. I am who am. This God has a name. This God has a name. And it all started there.
a merciful, loving, forgiving God. Doon nagsimula. Saan nagsimula yung dogma ng Trinity? It's only in the New Testament. When God incarnated Himself and became man. One God, three person. One God, three person. Tanungin niyo lahat ng pari. Ang pinakamahirap na subject sa theology, Trinity. Ano pa? Trinity. At marami ang pumasa na lang sa awa. Sa awa na lang. Ano pa? Sapagkat sadyang hindi mo lubusang may paliwanag. Ano? May mga simpleng paliwanag. Paano ba talaga, Father, yun? Iisang tao, pero tatlong persona. Ano po? Sabi ko, ganito yan. Anong pangalan ng asawa mo? Halimbawa lang ha. Lorna. Lorna. Si Lorna ay asawa mo. So, anong relasyon mo sa kanya? Asawa mo. Siya ay nanay ng anak mo. Siya ay lola ng apo mo. Magkaiba ba yung taong yon? Si Lorna pa rin yun. Iisang tao, may tatlong personalidad. Hindi po ba? Ano ibig ko sabihin? We can only try to explain the dogma using analogies, but we cannot really comprehend it. We cannot really comprehend it. If you want something scientific, the Father is the Son. The light, the Son, S-U-N, is the Father. The light that we see through the Son, S-U-N, is the S-O-N, the Son. The heat is the Holy Spirit. Same Son. Hindi po ba, Ngayon, ang tanong doon, kung alam mo yan, maliligtas ka ba dyan? Na hindi mo naman binabago ang iyong pamumuhay. Wala rin, di po ba? Sayang ang talino. Sayang ang talino. Ang mahalaga, mayroong pagbabagong buhay. Ano po? Anong pinakasimple? The gospel reminds us of what? You are either condemned or redeemed. You are either condemned or redeemed. Those who believe in the Son is already saved. Those who do not believe is already condemned. Ganun kasimple, hindi po ba? At sabi nga ng isang santo, those who denied God doesn't mean they don't believe in anything. They simply want to believe in other things. Those who deny God doesn't mean they don't believe in anything. They simply want to believe on something. Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga po paulit-ulit ko itong sinasabi. Yung bang pinapahalagahan mo, ikaliligtas mo ba? Yung pinag-aawayan nyo, ikaliligtas mo ba? Yung ginagawa mo, ikaliligtas mo ba? Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid, sa huli, lahat yan walang halaga. Sa huli. Because we only have a moment in this world. A time to be born and a time to die. You came with nothing. I assure you, you will live with nothing. Sabi nung mister, ayaw kong ipamana ang aking pera. Kaya gusto ko, pag ako'y ibinaon, lahat ng pera ko kasama ko sa kabao. Yun ang kanya kabilin-bilinan. At
Kumuha siya ng abogado. Make sure na gagawin ito ng aking mga anak, ng aking misis. Kaya, binenta lahat ng ari-arian. Binenta. Kinumbert sa cash. At nang ililibing na si mister, sabi nila, ginawa mo ba ang pinagagawa sa ng mister mo? Sabi sa misis, oo naman. Ha? Hindi ka man lang nagtira ng konting pera? Hindi. Yun ang kanyang kalooban. Ay di, ipadala mo. Sabi niya. Oh, paano mo pinadala? Paano nagkasya ang pera niya sa kabaong? Sabi niya, isinulat ko sa cheque. Sinulat ko sa cheque. Di in-cash niya. Hindi po ba? Ano? Sa palagay niyo, may in-cash ninyo. Hindi po ba? Mga minamahal na mga kapatid, yun nga ang sabi ng Diyos, ang problema natin, mas matalino ang demonyo kaysa mga nagsisimba. Di po ba? Ano? Natatawa kayo, pero yan ang totoo. Ha? Itong mas malungkot. I just read an article and saying, 2 people go to church. 2 people. Kayo ang magsabi ko sino kayo. 2 people. 2 kinds of people. The first one goes to church because of what they believe. Because of what they believe. The second group of people goes to church because of what they can get. And that is very true. That is very true. 2 kinds of people. People goes to church because of what they believe, and the other one is because of what they can get. Kaya yung kwento ng isang anghel na hawak yung sulo, torch, at isang timba ng tubig, tinanong ni Jesus, anong gagawin mo dyan? Sabi niya, yung torch, yung sulo, susunugin ko ang langit. At yung tubig, papatayin ko ang apoy ng impyerno. At sabi daw ni Jesus, para saan? Para alam ko kung sino talaga nagsisimba ng dahil sa iyo. Sapagkat mayroong nagsisimbang takot lang sa impyerno o gusto lang pumunta sa langit. Paano kung walang langit? Paano kung walang impyerno? Magsisimba ka ba? Mahirap yung tanong, di po ba? Na? Mahirap yung tanong. At sabi sa isang simbahan, sinara ang pinto, nilak. Bumunot ng shotgun yung isang lalaki. Kinasa. Sabi niya sa huling pagkakataon, yung hindi naniniwala sa Diyos lumabas. Yung hindi naniniwala sa Diyos, lumabas. Kalahati na nagsisimba, lumabas. At ipinutok ng isang shotgun. Huling pagkakataon, yung hindi naniniwala, lumabas. Yung naniniwala lang ang paiwan, kalahati ng naiwan, lumabas. Tapos, nung naglabasan, nilak ang pinto. Sabi nung may hawak ng baril, Father, tuloy mo ng misa. Para lang ito sa mga naniniwala. Di ba, na? Pagkaminsan, magandang itanong sa araw na ito, naniniwala ka ba talaga? Kung naniniwala ka, isinas sa buhay mo ba? My dear friends, my brothers and sisters, a very simple description of the Trinity is that the Father creates, the Son redeems, the Holy Spirit sanctifies. Do not forget that. It is the Father who creates,
It is the Son who redeems. It is the Holy Spirit sanctifies. If you are asked, what is the Trinity all about? It is about a God who creates, who is the Father. It is a God who redeems, who is the Son. And it is the God who sanctifies, who is the Holy Spirit. My dear friends, my brothers and sisters, again and again, there are things you cannot fully understand, but we will be judged in how we live our lives. Amen. One time we were sharing among priests and said, in what way do you want to die? In what way do you want to die? You know, Father Jim Perry, the late Father Jim Perry said, I want to die celebrating the Eucharist. Sad to say, he died due to COVID. And I remember my late spiritual director, Father Ben Carlos, when he was hallucinating because he was dying already, he was reciting the consecratory prayer of the Eucharist. Reciting the consecratory prayer of the Eucharist. Sabi ko, gusto ko rin yan Umalis ka sa mundong ito na feeling mo nagmimisa ka pa. But one of the most touching, when I anointed somebody when I was in Goretti, he was dying, and I asked him, how do you think he will be remembered? And I was touched by the answer. Sabi niya, I hope I will be remembered as someone who tries to love. Sana maalala ko ng mga tao na minsan akong nagmahal. Ano po? Minsan akong nagmahal. Maganda rin yan, no? Maganda rin isipin yan mamaya. Ano po? Bago kayo mamatay. Ano po? I mean, bago kayo matulog. Ano? Bago? In what way do you want to die? Because, do not forget this, we will be judged not by what we know, but how we live our lives. How we live our lives. We are a people created by the Father, redeemed by the Son, sanctified by the Holy Spirit. Do not forget that. We are a people created by the Father. Nilikha ka ng Ama. Iniligtas ka ng Anak. Pinapabanal ka ng Espiritu Santo. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be